Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa pag-aalaga ng mga native na baboy. So, unahin po natin ang mga katangian ng mga native na baboy. Ang unang katangian po ng ating native na baboy ay hindi maselan. Hindi sila maselan sa pagkain sapagkat sila ay nabubuhay sa mga lokal na pagkain sa ating kapaligiran. Hindi sila maselan sa iba't ibang uri ng panahon. Matatag sila sa sakit at hindi rin sila maselan sa kulungan. Dahil sila ay nabubuhay kahit sila ay nakatali lang sa ilalim ng puno, nabubuhay sila kahit ang kanilang kulungan ay gawa lamang sa mga kahoy. Okay lamang kahit ang kanilang kulungan ay hindi konkreto, hindi man sementado. Kaya ang ating pong mga native na baboy ay nabubuhay sa anumang uri ng sitwasyon at kalagayan ng ating mga farmer. Sila din po ay may kakayahang gumamit ng mga pagkain tulad ng ipa, ng kamoteng kahoy, ng dahon ng tricanthera, San Fernando, dahon ng mulberry, tinadtad na napier, Guatemala at paragrass. Mataas ang kanilang kakayahang magtunaw ng pagkain kumpara sa commercial na baboy at ang maayos at mahusay na panunaw ay nakakatulong sa pagtulaw ng hiblang panunaw. Ano nga ba ang hiblang panunaw? Ito po ay dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Ang hiblang panunaw o dietary fiber ay mahalaga sa produksyon at pagpapalaki ng mga baboy dahil sila ang tumutulong sa paglinis ng bituka upang maging maayos ang proseso ng pagtunaw. Gaano nga po kahalaga ang maayos na pagkain at pagpapakain ng baboy? Ito po ay merong direktang kaugnayan at kahalagahan sa paglaki, pagpaparami, at sa kalusugan ng mga alagang baboy na kung saan ay susi sa matagumpay na pagpaparami ng mga baboy. Dumako naman tayo sa dami ng pagkain ng baboy ayon sa laki at edad. Ang barako at inahin ay maaari nating bigyan ng 1 hanggang 1.5 kilo ng mga pinaghalong pakain sa araw-araw. Maaari itong lagyan ng mga reject na gulay, kamoteng kahoy, San Fernando, dahon ng kamote, tricanthera at iba pa. Ang biik na edad 10 hanggang 35 araw ay maaaring bigyan ng pre-starter habang sila ay nasa proseso ng creep feeding. Sila po ay maaaring ad libitum na pagkain at maaari itong samahan ng ipa, ng iba't ibang uri ng root crops at ng tricanthera. Ang mga palakihin na edad 2 buwan pataas ay maaari po nating pakainin ng 1 kilo na pinaghalong pakain ng baboy. Katulad nga po yun ng mga root crops, ng ipa, ng iba't ibang uri ng dahon tulad ng tricanthera, mulberry, paragrass na nabanggit natin kanina. So ano nga po ba ang mga kailangan natin tandaan at isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga baboy? Una, ang mga datos na nakapagpapalusog na sangkap ng baboy po ay mahalaga. Ang dami ng kailangang nutrisyon, bitamina at mineral sa pagpapalaki ng baboy, kasama ang kontaminasyon at anti-nutrient sa sangkap na pagkain ng baboy, ay dapat po nating tandaan at isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga baboy. Dahil ito po ay merong direktang kaugnayan sa kanilang paglaki, sa kanilang kalusugan, at sa kanilang pagpaparami. So, ito po ang mga karaniwang pagkain ng mga native na baboy. Kamoteng kahoy, mulberry, San Fernando o madalas po siya tawagin na gabing San Fernando, napier at paragrass, Guatemala, kamote, ipil-ipil, tricanthera, malunggay at ipa. So, maaaring din po natin pakainin ang ating mga native na baboy ng nilagang San Fernando na may ipa. So, ano nga po ba yung tinatawag natin na anti-nutrients?
Gaano ba ito kahalaga? Bakit kailangan nating malaman kung ang mga pagkain natin na ibinibigay or ang mga pagkain ibinibigay natin sa baboy ay may mga anti-nutrients. So, ang definition po ng anti-nutrients ay natural na compounds na maaaring matagpuan sa maraming mga pagkain, lalo na sa mga halaman. Ito po ay nakakagambala sa pantunaw at pumipigil sa pagsipsip ng mga bitamina at mineral sa katawan. Ang mga anti-nutrients ay maaaring pumigil sa proseso ng pagsipsip at sa pagtaas ng malnutrisyon ng ating mga baboy. Ang mga halimbawa ng anti-nutrients ay ang mga sumusunod: mimosine, tannins, alkaloids, phytate, oxalate at cyanogen. So ang bawat isang anti-nutrients na ito ay ating tatalakayin. Unahin natin ang mimosine. Ang mimosine po ay maaari nating matagpuan at karaniwan natatagpuan sa ipil-ipil. O dito po sa Marinduque ay tinatawag namin na cypris. So ano nga po ba? Unahin natin ang benepisyo ng ipil-ipil sa ating mga alagang hayop. Unang-una, ang mga dahon po nito ay maaaring gawin nating pagkain ng baboy at mabisang pangbulate. Pero, ang masamang dulot po ng ipil-ipil, kung ito'y ibibigay natin ng sobra, kung halimbawa papakain natin ang ating mga baboy ng sobrang dahon, maaaring sanhi ito ng paglagas ng balahibo at magdulot ng abortion kung labis ang ating pagpapakain. Maaari ding maging sanhi siya ng hindi pangangandi ng inyong baboy. So, ang tawag po sa anti-nutrients na nasa ipil-ipil ay mimosine. Kung kaya, ang maaari po tayong magbigay ng mimosine sa ating ng ipil-ipil na kung saan ay merong mimosine sa ating mga alagang hayop, pero sa tamang dami lamang po. Bawal po tayong magbigay ng sobrang dami, ng sobra-sobra dun sa ating mga alagang baboy dahil magkakaroon po ito ng pinsala sa ating mga alagang baboy na maaari makaapekto sa kanilang paglaki at sa ating produksyon. So, pangalawang anti-nutrient na ating tatalakayin ay phytic acid. So, ang phytic acid po ay madalas nating matatagpuan sa mais, sa palay, sa linga, trigo, soya, mani at sorghum. Ang pinsalang maaaring dulot ng phytic acid ay pagpigil sa pagsipsip ng iron, zinc, calcium na maaaring magdulot sa kakulangan ng mineral. So may paraan naman po tayo para mabawasan ang anti-nutrient na tinatawag nating phytic acid. Ito ay ang pagbabad sa tubig at pag-alis ng balat sa pamamagitan ng dehaling. So, hindi nga po masama na magbigay tayo ng mais, ng linga, ng trigo, ng soya, ng mani at sorghum sa ating mga alagang hayop, pero sa tamang dami lamang po. Huwag po natin itong sosobrahan dahil maaaring magkaroon sila ng malnutrisyon dahil ang phytic acid ay pumipigil sa pagsipsip ng iron, zinc at calcium. Okay. Narito po ang talaan ng mga pagkain na merong phytic acid. Ang mais po ay merong 0.7 to 2.2%. Ang ipa naman po ay merong 2.6 to 8.7%. Ang linga naman ay merong 1.4 to 5.4%. At ang trigo, 0.4 to 1.4%. At ang soybeans na merong 1.0 hanggang 2.2%. Kung mapapansin po ninyo, ang ipa ang may pinakamataas na level ng phytic acid. Kung kaya't ang ipa po ay hindi rin po kagandahan kung ibibigyan natin ng sobra sa ating mga alagang
baboy. Ano po? Okay. Sunod nating tatalakayin ay tannins. Ang tannins daw po ay matatagpuan sa mga sorghum at saka sa sesame seeds, sa halamang sesame. So, ang benepisyo na maaari nating makuha sa tannins ay kontra pagtatae, kontra mikrobyo, nagsisilbing proteksyon ng protina sa proseso ng insulin. Ngunit ang masamang dulot po nito ay nakakapagpababa ng kakayahan sa pagtunaw, lasa, at dami ng kain ng baboy na maaari magdulot ng pagkabansot at kakulangan sa nutrisyon. Nakakapagpababa rin po ito sa pagsipsip ng iron, kung kaya't kailangan po natin silang dumaan sa dehaling o sa pagtanggal ng balat. Ang sumunod naman po ay ang saponins. So, ang saponins ay maaari nating matagpuan sa mani, sa ipil-ipil, sa soybean, mung bean, at sunflower. Wala po tayong makukuhang benepisyo sa saponins, pero ang masamang dulot po nito ay pumipigil sa pagsipsip ng mga mineral at bitamina, nagdudulot ng kabag sa ating mga alagang hayop, sumisira ng red blood cells, at pumipigil sa pagtunaw at sa metabolism ng carbohydrates na hindi natutunaw sa maliit na bituka. Ang alkaloids naman po ay maaari nating matagpuan sa patatas, talong, kamatis na maaaring magdulot ng abortion. Ang cyanogens naman po at cyanide ay matatagpuan natin sa sorghum, sa balinghoy o ang tinatawag natin na kasaba at patatas. Ito po ay maaaring magdulot ng pagkalason at pagkamatay ng ating mga hayop, kung kaya't kailangan po silang dumaan sa proseso ng pagluluto upang mabawasan ang kanilang cyanogens at cyanide. Kasama pa rin sa anti-nutrient ang oxalate. Ang oxalate po ay matatagpuan natin sa saluyot, sa kamote, sa mani at sa San Fernando. Pumahad lang ito sa pagsipsip ng mga bitamina at mineral, kung kaya't kailangan din po silang dumaan sa proseso ng pagluluto. So, ang mga anti-nutrient na ito na nabanggit ay maaari din po natin matagpuan sa ugat ng malunggay. Ang ugat ng malunggay po ay nagtataglay ng anti-nutrient na tannins, ng oxalate, ng saponins, ng phytate at cyanogens. Bagamat ang dahon po nito ay mabisang pangpagatas sa mga inahin, mataas ang calcium, mataas ang protina, potassium at zinc, ang ugat nito ay maaari magdulot ng aborasyon, pumigil sa paglaki ng mga baboy, mahagambala sa pagtunaw ng pagkain, at magdulot ng kamatayan kung makakakain ng sobra. So, nagkaroon po kami ng pag-aaral tungkol sa mga pagkain pwede namin ibigay sa ating mga alagang baboy. Kasama po dito ang Roelia tuberosa or tinatawag po nating popping pod. Ang popping pod po na ito ay pangkaraniwan dito sa aming lugar. Ito po ay halaman na may kulay lila na bulaklak at ang buto nito ay kulay brown na kapag ibinabad mo sa tubig ay pumuputok. Okay, kaya nga po siya ay popping pod. So, madalas po napapansin namin siya ay kinakain ng mga alagang baboy, yung mga nakagala na baboy. Kung kaya't sumailalim po siya sa pananaliksik sa pamamagitan ng analysis na isinagawa sa Universidad ng Pilipinas. So, ang popping pod na ito ay mayroong ash content na 21.2%. Mayroon din siyang moisture content na 14.2%.
Meron siyang crude protein na 13.7%, crude fiber na 8.97%, at crude fat na 4.04%. So, hindi naman po masama ang popping pad dahil kung mapapansin ninyo, mataas ang kanyang crude protein na kung saan ay kailangan ng ating mga baboy upang lumaki, mag-develop ang kanilang mga muscle at makatulong sa ating produksyon. So, kaunting kaalaman sa popping pads. Ang popping pads na ito ay kontralagnat, mabisang pangtanggal ng mga parasitiko sa loob ng katawan at kontra pamamaga. Ngunit ang labis na pagbigay o pagpapakain ng popping pad na ito ay maaaring maging sanhi ng abortion. Sumailalim din po sa pag-aaral ang trichantera na kasalukuyan po namin pinaparami dito sa aming forage plantation dito sa Marinduque State College. So, ang kanya pong phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, cobalt, at manganese ay kung mapapansin ninyo ay nasa katamtamang level. At ibig sabihin nito ay makakatulong siya sa paglaki ng ating paglaki at pagpaparami ng mga native na baboy. Gayun din po, ang trichantera ay walang tannin at phytic acid. Ibig sabihin, ang trichantera ay pwede po nating ipakain kahit sobra sa ating mga alagang baboy. Ang trichantera din daw po ay wala pong acid protease activity. Ang acid protease is a protein na digesting enzyme na nag-i-exhibit ng maximum activity at stability in acid condition. And it is activated at pH values above 6.0. So, yun lamang po at maraming salamat.